Facebook, ang daming live viewers. Sa YouTube, ganun din. Hay, di pa kami number 1 yan ha? Di pa ba? Baka naman, malapit na. Malapit na. Di naman sa pagmamayabang ha. Classic talaga. Achuchu. Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng bumubuo sa 106.7 Energy FM. 2 taon na po akong nakikinig sa inyong stasyon. Kaya sana naman po mapansin nyo ang sulat ko. DJ Lindsay, ako nga po pala si Nancy. 10 taon na po kaming together ng partner ko. 1 taon na po kaming kasal. Yun nga lang, hindi po kami magkaanak. Sinabi ko naman po sa kanya few months bago siya mag-propose sa akin ng ayoko na magkaanak. Sabi niya naman sa akin, he's okay with it. Wala siyang nakikitang problema doon. Kaya naman po, hindi nagtagal, nagpakasal po kaming dalawa. We are living our best lives together, DJ Lindsay. We have our own house. Nagta-travel kami every 2 months. At meron kaming 3 cute na puppies na super spoiled sa amin. Ini-spoil din namin, DJ Lindsay, ang aming mga sariling pamilya. Yun nga lang, itong pamilya ko,
Sinabihan ako na selfish daw ako. Sabi nila, pagsisisihan ko rin daw to. Kasi walang mag-aalaga sa akin na tunay kong anak pagtanda ko. Sayang naman daw ang kayamanan ko kung wala akong pagmamanahan. Hindi ko po kasi makuha eh. Kung selfish man ako, kanino? Alam kong hindi sa asawa ko kasi okay naman sa kanya na wala kaming anak. At lalo namang hindi ako selfish sa sarili ko. Pagsisisihan? Problema ko na yon kung pagsisisihan ko to pagdating ng panahon. At hindi naman sayang yung pagpapayaman ko, DJ Lindsay. Meron po akong mga pamangkin at meron po akong mga kapatid na pwede kong pagbigyan ng naipon ko. Hindi sayang yun kasi pamilya ko rin naman sila. Di ko alam eh. Siguro kaya gusto nila na magkaanak ako kasi para lahat sabay-sabay at sama-samang maghirap sa buhay. Gusto lang yata nila ng karamay sa hirap eh. Akala ba nila madaling magpalaki ng bata? Kung para sa kanila okay lang ang mahirap na buhay, sa akin hindi. Gusto ko ng komportableng buhay, DJ Lindsay. Again, okay lang naman sa asawa ko na wala kaming anak. Kaya ayoko sanang gawin pang problema ang issue na ito ng pamilya ko. Yun nga lang, DJ Lindsay, I feel bad sa tuwing nakakasama ko sila. Kasi alam kong masama ang loob nila sa akin dahil sa desisyon kong wag magkaroon ng anak. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ayoko pong makasamaan ng loob ang pamilya ko because sila lang naman ang meron ako. But at the same time, ayoko naman pong mapilitan lamang na magkaroon ng anak. Ano po bang dapat kong gawin? DJ Lindsay, please, tulungan niyo po ako. Muli, ako si Nancy. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ang susunod na istasyon ay Monumento. Next station, Monumento. Wala lang. Namimiss ko lang mag-ride ng MRT at saka ng LRT. Oo. Pero kasi pag nakikita ko yung mga pictures, parang talagang, hay, siksika ng mga Otaunes dyan. Kaya naman isang magandang morning sa lahat po ng mga nandyan po sa mga stations ng MRT, LRT, Mapa Line 1 or Line 2 man yan. Nandyan kayo malapit sa mga istasyon na yan. Nakikinig ka sa Energy FM. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat. Pangga ko na po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! At ito po ang lihim ng liham. Ang programang wala kang matututunan. Oo. Pero meron kang mararamdaman.
si Nancy. Nancy, ang laki ng problema mo, ang yaman-yaman mo naman. Pahingi kayang pera. Alam mo, ito lang yung talaga nagsasabi na yung kayamanan ko, pagpapayaman ko. Diba parang, grabe ang confidence ni ate. Wow! Oo, oozing confidence. At talaga masasabi niyang mayaman ako. Parang ganun yung nararamdaman ko sa kanya. Oo, pero kasi alam mo, lahat naman ng bagay, lalong-lalo na if it involves your life, syempre, decision mo yan. Hindi mo pwedeng, ipagkatiwala sa iba, sa opinion nila, yung decision mo sa buhay, lalong-lalo na yung pagkakaroon ng anak. Yahoo! Although, para sa akin, ang sarap kaya ng meron kang mini-me, di ba? Tapos yung thought lang na meron kang palalakihin na anak na galing sa dugo ng iyong dugo, laman ng iyong laman, di ba? Parang ang sarap lang isipin. Parang yun yung sa akin lang to. Kasi yung ibang mga babae talagang hindi nila choice or hindi nila bet magkaroon ng junak. So, I respect you guys and I understand. Pero ako, nanggagaling lang ako dun sa part na, parang isang magic di ba? Parang isang malaking tawag dito, parang isang malaking gift. Ganyan, di ba? Yung pagkakaroon ng another life na bubuhayin mo tas galing siya sa'yo na hindi mo, parang talaga ba? Sa akin ka nang galing? Parang gano'n. Wala lang, para sa akin lang yon. Pero panggaano bang masasabi mo dito? Ang sabi kasi ng pamilya nitong si Nancy, talagang selfish ka kasi ayaw mong magkaanak. Selfish ka. Kala mo pagsisisihan mo yan dahil pagtanda mo, walang mag-aalaga sa'yo na tunay mong anak. Wow! So taga-alaga lang pala yung mga anak. Grabe naman kayo. Hindi naman yun yung role. Pero kasi kahit papaano, syempre, isa yun sa maraming roles ng mga anak. 'Di ba? Kapag sila po ay talagang lumabas na dito sa mundong ito. Yahoo! Pero hindi naman yun yung main goal. Hindi naman yung main purpose why nagkakaroon ka ng anak or ba't ka mag-aanak. Syempre, magkakaanak kayo kasi gusto ninyong bumuo ng panibagong chapter sa buhay ninyo. Gusto ninyo ng anak talaga, ng pamilya, 'di ba? Pero choice nila yan. Kung ayaw nila, huwag tayong namimilit, 'di ba? Pero kasi syempre, ako para sa akin Nancy, kailangan mo ring intindihin yung pamilya mo. Kasi siguro iniisip lang nila yung iyong welfare. Kaya wag mong mamasamain. Kasi yun yung dating sa akin na naiirita ka. Kasi paulit-ulit yung sinasabi ng pamilya mo. At sinasabi nga nila na selfish ka. Alam mo minsan, naniniwala ako na dapat you have to be the bigger person, no? Wow! Over some people or over some situations, no? Minsan kailangan mong mas intindihin pa or laliman pa yung pag-intindi mo sa mga bagay-bagay. Just because pinapaalala nila sa'yo ang isang bagay, doesn't mean, alam mo yun, gusto nila ganyan. Pinipilit nila ako ganyan. Hindi ganon. Naisip ko kasi dito, baka iniisip lang nila na sa lahat ng mga, di ba, pamilya, family members, ikaw na lang yung walang anak. Ganyan. Syempre, kailangan mo rin intindihin na kung ang mga magulang mo ay, di ba, syempre mula sa ibang generation, iba kasi yung pagpapatakbo ng buhay nila noon di ba? At iba din ngayon. So, mas laliman mo na lang yung pag-intindi mo sa kanila, 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin noon magpapadala ka na sa kung anong gusto nilang mangyari. 'Di ba? Dapat minsan let it pass, ganyan. Tapos isipin mo ganyan. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mo sila at dapat required kang sundin sila kasi may sarili ka namang pag-iisip. Wow! Ano bang masasabi nyo dito? Kayo ba ay pinilit na ng mga magulang ninyo o ng mga kamag-anak ninyo? Oo. Sa mga reunion, diba, ganyan, mga pambungad sa'yo ng mga tiyahin mo. Okay lang kayo magkakaanak. Ano ba yan? Ang tagal-tagal nyo na magkasama, wala pa rin kayong anak. Mga sinasabi ng mga tiyahin, hoy, kailan ka mag-aasawa? Hoy, ang taba-taba mo na. Nakakaloka yung mga tiyahin na ganyan, diba? Oo, talagang yan naman talaga. Kapag ka mag-aanak, may mga ganyan talagang mga tao, hindi nila maiwasan at hindi nila mapigilan yung kanilang mga sarili. Pero ano ba ang sa tingin mong dapat gawin ni Nancy na ating letter sender? Okay, halika na at i-message mo ako. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Sabi ni RJ Kim, DJ Lindsay, sabi nga po nila kung sino yung tahol ng tahol, sila yung walang alam, imbiyer ng kamag-anak. Hoy, grabe ka naman sa part na yon. Sabi ni Taritza Bobares, hi DJ Lindsay, good morning. Nakikinig po ako ngayon sa programa ninyo. Thank you. Sabi naman ni Rowena, nakikinig po ako sa radio from Montalban, Rizal.
Gandang umaga. Ate Faye, Lara, thank you so much yung mga pa-stars mo dyan. Oo. Sabi naman dito ni Kevin, sana oil, 'di ba? Yung pagpapamanahan lang ang pinoproblema. Oo. Yung iba nga ang problema, paano makakakain sa isang araw. Tama ka naman dyan. Sabi naman dito, kapitbahay ko po ba yung sumulat sa'yo? Uy! Sabi ni Arch, saktong ganito ang sitwasyon nila at meron silang 3 fur babies din. It's your choice what you want with your life, but be, forewarned. Walang mga nursing homes or senior housing sa Pinas. Ultimately, somebody has to take care of you pagtanda. Pwede naman i-balance ang family at career. Love the outfit, DJ Lindsay. Thank you very much. Oo. Kumo-Korean tayo ngayon eh. Oo, wala lang. Bet ko lang. Sabi ni Wapo ako, good for you to decide to live your life that way. Philanthropy will go a long way to satisfying a charitable mission in your life. At least, hindi kayo maramot sa needs ng iba. Pick a charity you wish to support. Don't be swayed by others. Just be charitable and philanthropic. Diba? Philanthropic. O anumang pronunciation na tama. Oh, yun. So, ultimately, ang sabi po nila dito syempre, buhay mo yan at desisyon mo yan. Yun nga lang, totoo naman din nga yung sinasabi nila na hindi naman tayo lahat dito uugatan sa mundo. At di ba yung mga pamangkin mo, yung mga kapatid mo, pagdating ng panahon na magkakaroon din sila ng mga sarili nilang buhay. Sabihin ng iba dyan, bakit DJ Lindsay, yung mga anak ba namin, di ba sila magkakaroon ng sariling buhay? Oo, nandun na ako. Yung mga anak mo, magkakaroon din sila ng sarili nilang buhay. Pero, yung, alam mo, a part of their heart will always belong to you. Because parents mo sila or anak mo sila, ganyan, or parents ka nila. So, kahit hindi mo sabihin na alagaan mo ako dahil magulang mo ako, matik yon para sa mga anak. Wow! Unless walang kwenta yung anak mo. Diba? Totoo naman yung sinasabi nila na dito sa Pilipinas, napakahirap. Alam mo, may experience kaming ganyan. Alam mo, meron pala, kwento ko lang ha, meron palang mga... Hindi nursing homes yung tawag dito sa Pilipinas but something like that. Meron palang mga ganyan dito sa Pilipinas na babayaran mo sila buwan-buwan. It's not totally free. Tapos kasi naghanap kami ng ganyan once dahil merong family member na basta, it's a long story. Ang sinabi sa amin is that, sige, magbabayad kayo buwan-buwan. So parang pumapatak ng 15,000 din per month. Ganyan. Tapos meron pa dyan, hindi mo na makikita yung loved one mo kapag dinala mo na doon sa nursing home na yon. Ang saklap, diba? Oo. May mga ganyan dito sa Pilipinas. Na tipong kapag dinala nyo po dito si nanay, hindi nyo na po sila pwedeng dalawin, hindi niya na kayo makikita, kami na po ang bahala sa kanya. Ganon. Kapag hinatid nyo po siya, iwan nyo na lang po sa labas ng gate, kami na po ang bahala sa kanya habang buhay. Wow! Hindi nyo na po siya pwedeng makita. Siyempre, bilang Pilipino tayo, tsaka bilang, alam mo yon, talagang mapamilya tayo Hindi natin kaya yung ganong setup, kaya hindi rin kami natuloy. Talagang hindi kaya ng mga puso't isipan namin. Nagulat kami kasi may ganun palang condition, no? Dito sa Pilipinas. May mga ganyan palang setup, babayaran mo, ganyan. Doon sa iba, pwede mong puntahan. Pero yung iba, once na pinunta mo na doon, nilagay mo na doon yung elder, hindi mo na sila pwedeng makita. Kasi may mga sitwasyon kung saan magwawala yung matanda kapag nakita ulit yung family member at ayaw nila ng ganon. 'Di ba? Yung nagugulo yung, alam mo yun, yung peace nung matanda. Alam naman natin kapag nagwala ang matanda, 'di ba? Tapos mga 90 years old na, ganyan, or 80 years old. So, alam mo naman kung saan sila nanggagaling. Sabi ni Vance, grabe, nakakadurog naman po ng puso. True. Sabi ni Maria Joanna Julian, home for the aged po ang tawag doon. Tama ayun, sorry. Oo, nursing homes kasi pag sa US na sa atin, home for the aged. Tama. Yun. Kaya hindi mo talaga kakayanin. Sabi naman po dito, para sa akin po, kung hindi pa sapat ang perang naipon, wag mo nang isipin ang pagkakaroon po ng anak. Sabi ni Jel, baka na-trauma kaya ayaw na magkaanak. Totoo nga naman. Sabi naman ni Lorna Catilo, Lindsay, babati naman Team Amiga. Hello sa Team Amiga. April 11, 74. Para sa akin, sabi mo na rin, Nancy, mayaman ka. Madami kang kayamanan at may mga pets ka na spoiled. Hay nako, kung may anak ka, kahit pa... Ano to? Kahit hay nako? Ano daw yun?
Ang sarap po kaya ng may anak. Masasabi mo lang yan sa ngayon. Tama naman. Well, kanya-kanya po talaga. Let's just respect kung ano po talaga yung, alam mo yun, opinion nitong si Nancy. Kasi buhay niya naman yan talaga in the first place. Sabi ni Gigi, dito sa Bulacan, meron din ganyan pero pwede mo silang dalawin. Mabuti naman kung ganun. Kasi talaga hindi ko kinaya yun. Sabi ko, bakit hindi pwedeng dalawin? Iiwan na lang natin doon. Paano natin malalaman kung anong lagay? Ganyan-ganyan. Ay, hindi maaari. Wow! Diba? So ako, explain mo na lang siguro sa kanila, 'di ba? Kung anong nararamdaman mo, kung ano yung fears mo, kung ano yung sa tingin mo dapat mong gawin sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin nun, kung ayaw mo talaga, magpapapilit ka na just because sinabi ng pamilya mo. Pero hindi mo rin naman sila kailangan awayin sa part na yon kasi ang kailangan mong isipin is that iniisip lang nila ang kapakanan mo. Ganon. Kasi mahal ka nila. Yun lang yun. At saka alam mo ako, naniniwala ako na ang pagkakaroon ng anak, dadating yan sa'yo. No? Meron kasing may sitwasyon kasi si Nancy. 'Di ba 10 years na sila magkasama pero hindi sila magkaanak-anak. 'Di ba? Siguro before, with that line, ibig sabihin, dati tinatry nila pero hindi talaga umuobra eh. Wala talaga eh. At alam mo ba yung effect nun sa isang babae kapag lahat ginawa mo na tapos hindi ka talaga magkaanak or hindi talaga kayo mag-bear ng child? Uy, masakit yun. 'Di ba? Masakit 'yon sa pagiging bilang isang babae, masakit yung idea na kahit anong gawin kong posisyon, 'di ba? Kahit anong gawin kong adjust ng lifestyle, hindi pa rin kami magkaanak-anak, 'di ba? So siguro doon siya nanggagaling. Diba? So wag nating pilitin kasi lahat ng bagay, lahat ng tao may kwento behind yung desisyon nila. 'Di ba? Yung mga pinaglalaban nila sa buhay, may kwento doon, may kwento na kalakip 'yon. Kaya hindi tamang i-judge natin sila at sabihan sila ng words or pangalanan sila as selfish just because hindi sila sumusunod sa kung anong normal. Diba? So yun lang para sa akin. At saka, to continue, minsan dumadating yan talaga sa buhay ng mag-asawa na tipong, sige ngayon, wag muna tayo mag-anak, ganyan. Mag-enjoy muna tayo, gawin muna natin lahat, ganyan. Magsawa muna tayo sa mukha ng isa't isa, ganyan. Tapos, bigla na lang dadating sa kanila na, parang gusto ko nang magkaanak. Parang gusto ko nang i-push. 'Di ba? I mean, gusto ko nang karirin to. Kailangan na natin gumawa ng anak. Wow! Dadating yan sa inyo ni hindi nyo kailangan pilitin. 'Di ba? It will just come to you naturally. And I tell you, kapag halimbawa, yung pagkakaroon ninyo ng desisyon na yan to bear a child, sinamahan ninyo ng matinding dasal at mabisang-mabisang dasal. Ay, nako, promise sa inyo, kahit mga isang basketball team pa yan. Ba't hindi mo i-try magsayaw sa Ubando, Bulacan? Diba, Nancy? Na-try mo na ba yun? Oo. Well, again, nire-respeto ko naman kung anong desisyon mo at nire-respeto ko rin yung desisyon ng pamilya mo. Magrespetuhan lang tayong lahat. Walang magiging problema. Wow! Ngayon, ipagdasal mo ang marriage mo, ipagdasal mo lahat ng desisyon mo sa buhay, Nancy. Okay. And para dun sa asawa ni Nancy, naku, saludo kami sa'yo. In fairness naman sa'yo, mister. Hindi kasi may mga tao na may mga tao na kapag ayaw magkaroon ng baby ng misis, ay off sa kanila yun. Talagang yun yung rason kung ba't mambababae, bakit magkakaroon ng kalokohan sa utak, ganyan. Pero ito, mahal na mahal siya ng mister niya. Kaya saludo kami sa pagsasama ninyong dalawa. Oo. So way to go sa inyong dalawa. At sana, 'di ba, mag-arrive na kayo doon sa sitwasyon kung saan magkakaroon kayo ng lasting happiness sa buhay ninyong dalawa. Merong anak man o walang anak, 'di ba? Hanggang oras natin 9:32 on the clock. Irespeto lang natin ang desisyon ng isa't isa at suportahan ang mga taong minamahal natin sa buhay. Yun ang kailangan. It must have